Hello, gorgeous people of the universe, and welcome back to my channel. It's our day 1 here in Japan, and nandito po tayo sa Osaka. So for today's itinerary ay ikot lang po tayo sa mga pasyalan or landmark na mostly pinupuntahan ng mga tourist dito sa Osaka. So tara, samahan niyo ako. So ito po yung aming hotel sa umaga, di ba? Sobrang tahimik. Mamaya po na magkakagulo na. Para sa ating unang stop ay pupunta tayo sa Osaka Castle. Andito tayo ngayon sa Nipponbashi Station, and as per Google Map, pupunta tayo sa Sinishime Line. From Nipponbashi Station, isang stop lang tayo guys. Bababa tayo sa Tanimachi 9 Chome Station, and kailangan nating mag-switch ng line to Tanimachi Line. And then meron 2 stops going to Tanimachi Chome Station. As a first-time traveler, especially here in Japan, malaking tulong yung Google Map para malocate namin kung saan kami pupunta. Pero medyo complicated kasi ang subway and train station dito sa Japan kumpara sa Dubai. Kung naliligaw kayo or nakukonfuse kayo kung saan ba kayo dapat pumunta, napaka-helpful ng mga Japanese guys. Magtanong kayo sa kanila at tutulungan nila kayo. And meron din mga signage like this at meron siyang nakasulat sa English, so hindi kayo mahihirapan kung saan kayo pupunta. Tayo na lang, te. Magka-picture muna tayo bago tayo lumaya. Success! Nakalabas na nga tayo ng subway station. Ngayon naman ay maglalakad tayo papunta sa Osaka Castle. So, ito na nga guys, nakarating na kami nakalabas na kami ng subway and pupunta na kami sa Osaka Castle. So, maglalakad kami. As per the instruction, dun daw siya. So, tara, punta na tayo! Oo, naka-go na. So, ayan na nga guys, nandito na tayo sa Osaka Castle. Aakyat pa tayo later, pero dahil kasi maganda yung spot dito, magpi-picture taking muna kami bago pumasok. Sobrang ganda dito guys, at ang daming turista. Okay, so we're here in Osaka Castle. Alam ko pag pumasok ka sa loob, meron siyang entrance fee. Pero dun lang tayo sa labas, magpapa-picture lang tayo sa labas ng castle. Uulitin ko lang guys, so kung papasok kayo sa loob ng Osaka Castle, meron siyang entrance fee. Pero kung magpapa-picture lang kayo sa labas ng castle, then it's free. So may pa-trivia tayo guys. Osaka Castle is one of Japan's most famous landmarks, and it played a major role in the unification of Japan during the 16th century.
Napaka-historical ng lugar na ito guys, kaya talagang sinama ko siya sa aming itinerary. Ang pleasant ng weather ngayon dito sa Japan guys. Maaraw siya pero hindi masakit sa balat. So ito yung pinaka main tower or castle ba yun? Grabe guys. Sobrang ganda. Kahit dito ka lang sa labas, talagang sulit. Pero syempre kung gusto nyong i-explore yung loob ng castle, meron siyang entrance fee. Hindi ko lang sure kung magkano. Tapos diba ang daming estudyante. People trip siguro sila. Yan o. Yung nakikita nyo guys na yan pala mismo yung Osaka Castle. Grabe, sobrang ganda. Ito nga pala yung likod ng Osaka Castle. Walang tao dyan guys. So kung gusto niyo magpa-picture ng walang tao, dito kayo magpa-picture sa likod ng Osaka Castle. Pero for me, much better pa rin yung front view ng Osaka Castle. So we're done here in Osaka Castle and pupunta tayo sa Gram Pancake para matikman yung kanilang souffle pancake. Nakapag quick breakfast naman kami guys kanina bago kami umalis ng hotel room. Pero dahil syempre kailangan pa rin natin ng full breakfast para meron tayong full energy for today's itinerary natin. Kasi medyo madami tayong pupuntahan and medyo more lakad tayo. So nag-search kami ng magandang or pwedeng kainan dito sa area and lumabas nga yung Gram Pancake and parang gusto namin i-try ni Ate Jo yung souffle pancake nila. So since it is like 10 minutes away from Osaka Castle, so napag-desisyon na namin na doon na lang mag-breakfast. Okay, so nakarating din tayo dito sa Gram Pancake kung saan titignan natin yung kanilang souffle pancake. I'm so excited! So nandito na nga kami sa Gram Pancake and nag-order kami ng souffle pancake kasi ate nag-add siya ng coffee. So here is our souffle pancake. Yeah. Ooh, I'm so excited. Let's see kung masarap. Hatiin mo, do the honor. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. This is your birthday cake for now. Anong pangalan nito? Souffle pancake. Kung hindi po ako nagkakamali. Kung nagkakamali po ako, sorry naman. Tao lang naman po tayo, no? Ganyan na? Yes. Baka naman ano ito. Okay lang yan, sige. Oh my God. Yes. Jayan It's fruits, nanonood chocolate, and egg. Ayan na. I'll go for this one. I'll go for this one. Kain tayo, guys. Hindi siya masyadong matamis, pero masarap ka.
Parang cake nga sa akin. Parang cake sa akin. Ang dating. Ganito yung alam nyo guys, kaya namin ito pinuntahan kasi Si JM. oo, saka may mga nag-recommend to na puntahan namin to. Worth it naman kasi masarap talaga siya. Yung mga pinupuntahan namin guys, yun yung mga nire-recommend. So kung may recommendations kayo, ayan, comment down below. At babalikan natin next year. Babalikan Kasi namin. baka yung comment na yon after na namin sa Japan receive. Itong lahat ng kinain namin guys is 1,000. How much? Total 2,008 included yung ano ni ate, ice americano. Pero yung kung pancake lang ang bibili nyo guys, 1,600 yen siya. Ano na siya, may fruits, may chocolate, and may egg. Tsaka dito talaga kilala yung ano na to, yung restaurant na to. So kung talagang pupunta kayo ng Osaka or Osaka Castle, kasi sa Osaka Castle kami galing, try nyo mag-breakfast dito sa Gram Pancake. Hindi naman natin napicturean nila. Sumakot. Ka talaga kasi kayo lang. Pero bakit? Hindi, nag-video naman eh. Nandito na ulit tayo sa subway station guys at ngayon naman ay pupunta tayo sa Umeda para sa ating second stop which is HEP 5 at sasakay tayo sa kanilang Ferris wheel. So we're here in Umeda at kung nakikita niyo po yung red na yun po yung HEP 5. Sasakay po tayo dyan mamaya. Ang daming tao, grabe. Like, share, and subscribe.